gawa ng movie si Vice para sinasabi mo magkaroon ng magandang quality film talaga? Kung magtutugma yung vision namin, why not? Wala naman akong personal advice eh. Kaya lang, ang problema ko nga kasi, yung movies niya ay do nothing to elevate the quality of Filipino movies. Kung ikaw ganun ka-influential, ayaw mo mag-produce ng sarili mong movie, gumawa ka naman ng movie na ikararangal ng Pilipino, ng Philippine movie industry. Wag yun ang yun for the sake of making money. At tama na, mayaman na siya eh, di ba? O, gumawa na siya, parang si Dolphy, di ba? Kasi Big Soto na lang, di ba? O, di ba, hindi naman maayos yung mga movies natin, mga comedy nila, yung mga Okay Ka Fairy ko. Wala magsasabing those are great movies. Pero, noong nag-mature na siya, ginawa niya yung ano, Tagindom, ang ganda, o di ba? O, ang ganda. Ganoon. Dapat dumating na si Vice of Point, matanda na siya eh, na gumawa na siya ng movie na ganung level. Papanoorin lang naman niya eh, yung mga pelikula ni Charlie Chaplin in the later years, yung Limelight, di ba? O, kita mo yun, si Buster Keaton, dati slapstick sila, etc. Although talagang critically acclaimed, The General is one of the best comedy na silent movies, Buster Keaton. It's about the American Civil War na comedy. Pwede ka namang magpatawa, nakakatawa, sobrang nakakatawa actually, pero critically acclaimed din, well-made din, well-acted, well-crafted movie. Okay, thank you, Attorney. Thank you, Janice. This time we have Janelle Siliori from Cinema Bravo. Hello po, good afternoon po, attorney. From Cinema Bravo po, Jonel po. Hello po. Attorney, kasi nabanggit recently ng head ng CEA, Cinema Exhibitors Association of the Philippines, na hindi lang daw movie ticket prices ang dapat consideration kung bakit ganun yung turnout ng MMFF ngayon. Ano yung opinion nyo doon? And ano ba dapat ang ticket price sa sinehan? Hindi mo kasi, you cannot help it eh. Kasi kita mo sa 100 pisong kita, di ba tanggal na yung 10%? Di ba? Yung amusement tax. Buti nga binabaan na eh. Di ba dati 30% yun? Binabaan ng batas ni Bong Revilla. There's one thing we have to be thankful to Bong Revilla for is that law. So 90 na lang. Sa 90, hati. Ngayon noong cinema owner, di ba? So sa 90, magkano 45. So for every 100 na kitahin ng pelikula, 45 pupunta sa producer. So, ang naging rule of thumb, dapat puhunan times 3 equals, break even lang. So, paano mo bababaan? Ang dapat, number 1, ito ang dapat gawin para sa akin. Number 1, salain yung mabuti, yung entry sa MMFF. Number 1. Number 2, is-subsidize mo ang ticket ng MMFF lang. Gawin mo 200 pesos. Gobyerno yung magbayad ng 200. Para maraming makanood, makita nila kung anong magandang movie, anong hindi magandang movie. Mapanood nilang lahat. Kasi nangyayari, 400, 600, isa, dalawa lang papanoorin nila. Ano papanoorin nila? Siyempre, yung pinaka-entertaining, vice ganda, di ba? O, yung mga comedy, hindi na nila papanoorin yung iba. Gawin mong 200 yan, 100, subsidize mo na. Anyway, December 25 to January 7 lang naman eh. Pag may bumili ng ticket na 100, bigyan mo yung producer ng 200. O, di ba? 300. Maraming mapapanood yung mga tao. Magko-compare nila anong maganda, hindi maganda, ma-elevate yung aesthetic taste ng mga Pilipino. Yun ang dapat gawin. Kahit festival lang muna. Yung iba kasi hindi pwede eh. Wala nang gagawa ng pelikula pag ginawa mong, pineg mo yan by law sa 100, 200. So yun ang dapat gawin. Number 2, alam nyo, sa Korea, nagpass sila ng law to jumpstart the Korean movie industry. What was that law? Pwede ka lang magpalabas ng foreign movies sa South Korea, hindi kasama yung North, nakakatakot yun eh. Yung South Korea, 180 days a year lang ang foreign movies. So the rest,
local movies. So, kailangan marami kang gawing local movies. But since you have 180 days para magpalabas ng local movies, ginagandahan mo kasi nagkakaroon ng competition. Okay, number 3, ginawa ng Korea. Kahit anong korporasyon ka, pag gumawa ka ng pelikula, meron kang tax break. Kaya nagkaroon ng Samsung Entertainment Group, Hyundai Entertainment Group, just to take advantage of those tax breaks. At yung mga hindi movie makers, gumawa ng movie. Anong resulta? Noong 1990s, they made a movie called Shiori, which was on par with Hollywood. Nakita ng mga tao, galing palang gumawa ng mga Koreano ng movies. Parang Hollywood movie talaga. Kaya lang starring Korean stars. Nag-breakthrough internationally. From then on, yung industry nila napakalaki. The government should realize that the movie industry is an industry. Parang tourism industry yan, o electronic industry, o hotel industry. May potential yung kumita para sa ating bayan. Ano bang population ng South Korea? Ang liit lang. Hindi nila kaya i-sustain yung movie industry nila doon sa domestic market. So they have to export. Ayan, ang laki ng kinikita. Diba? Ang lakas nating manood ng Korean movies. Ang lakas nating manood ng Korean na mga series. Anong resulta? Quality. Yung Vagabond ni Bae Suzy, yung isang episode noon, 12 episodes yun. Yung isang episode lang noon, pwede ka lang gumawa ng isang Filipino movie. 10 to 15 million pesos equivalent ng isang episode. Maganda, pinapanood ng buong mundo. Sa atin, sino manonood ng movies natin? Lousy. Kasi, hindi dahil sa wala tayong talent, but because of constraints with respect to budget. You can make small movies. Pero, pwede bang small movies na lang? Kaya dati, Japanese and Korean film industry, introspective movies. Pero, hanggang domestic market ka lang. Ngayon, kita mo, yung mga Turks, yung mga sa Turkey, mas magaling pag gumawa ng pelikula sa atin. Malaysians, ang gaganda ng pelikula. Napangiiwanan na tayo. Lalo na siyempre, of course. Kaya nga, tatlong center ng movie making ngayon Hollywood, of course, Bollywood, and Bollywood kasi sila lang sustained na yung movie industry nila Like, 1 bilyong tao sila And Hollywood, yung sa South Korea. Tayong unang-unang magaling gumawa ng pelikula. 70s, 80s lang, kinikilala na tayo internationally. Yung mga movies natin. Si Fernando po, pinapalabas na sa Hollywood. Si Barbara Perez, lumalabas na sa Hollywood, Sina Sergio Santiago, gumagawa na ng movies for Hollywood exhibition. Yung kina Ramon Zamora, yung 1, 2, 3, yung mga Kwan. Ang dami na Paurong ang nangyari sa movie industry natin, sadly, because of government neglect. Hindi nila naisip na malaki ang maaaring maging kontribusyon ng industriyang ito sa kita ng ating bansa. Thank you po.